Magandang araw po sa ating lahat, mga minamahal. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabalon Jr. Maghatid po sa inyo ng sariwa at totoo na salita ng Diyos batay lamang sa Biblia. At maging handa na po tayo dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya narapat lamang na kailang matiyak natin na tayo'y ligtas. Ang ating kaluluwa ay mapunta sa piling ng Diyos. So aking babasahin ang Ebanghelyo na ipinapangaral ni Apostol San Pablo sa unang mga Kristiyano sa Kulosa. Nasusulat po ito sa Kulosa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 17. At ito ang ating maging gabay para tayo ay makatiyak na ligtas ang ating sarili at lalo na ang ating kaluluwa. Ito ang ating mabasa. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na yan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Tatapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyong lumalang sa kanya. Dooy hindi maaring magkaroon ng Grigo at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mangagbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito,
ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Ito po ang Kolosa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 17. At basahin ko rin po ang Bisayan Cebuano tungkol sa Kolosa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 17. Kung ugaling gibanhaw man kamo, uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas. Diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Itumong ang inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Kay kamo nangamatay na, ug diha sa Dios ang inyong kinabuhi, natago uban kang Kristo. Inig padayag na unya ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab iga padayag man uban kaniya sa himaya. Busa patya ninyo ang mga yutanong butang diha sa sulod ninyo. Pakighilawas, kahugaw, pangibog nga unodnon, daotang tinguha, ug ang kadalo nga maoy pagsimba ug mga Dios-Dios. Tungod niining mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot diha sa mga taong masupilon. Niini kamo usab na naggawi kaniadto. Sa nagkinabuhi pa kamo niining mga butanga, apan karon kinahanglan isalikway ninyo kining tanang mga butanga. Kasuko, kapungot, pagka madinauton, pagpasipala, ug ang mahilas nga sinultian sa inyong baba. Ayaw na kamo pag binakakay ang usa ngadto sa usa. Maingon nga nahukasan na kamo sa inyong daan nga kinaiya uban sa mga batasan niini, ug gikasuloban na sa bag-ong kinaiya nga ginabag-o pag-usab diha sa kahibalo. Sibo sa dagway sa magbubuhat niini. Dinhi niini dili ang Grisyanhon o Hodyo, may sirkunsisyon o walang sirkunsisyon, luog, sityanhon, ulipon o gawas, kundili si Kristo mao ang tanan ug naa sa tanan. Ingon nga sa Dios kamo mga pinili, balaan ug hinigugma. Nan isulob ninyo ang pagka mabination, pagka mapuanguron, pagka mapaubsanon, kaaghop ug pailob. Nga maginantusay
ang usa sa usa kaninyo. Ug nga kung adunay may pagmahay sa usa batok sa usa, magpinasayloay ang usa sa usa. Maingon nga ang Ginoo nagapasaylo kaninyo, nan kinahanglan kamo usab magapasaylo. Ug labaw ni ining tanan, isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. Ug paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, nga ngadto sa maong kalinaw kamo sapagkat tinuod gipinagtawag diha sa maurang usa kalawas, ug magpasalamaton kamo. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo sa magatudlo ay ug magtinambagay. Magatudloay ug magtinambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam. Ug sa mag-aawit kamog mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon. Uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Ug bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus, nga maghatag kamo sa mga pagpapasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Kaya ito po, mga minamahal, ang ating paghatid ng Ebanghelyo. Diretso po ang ating pagbasa mula sa banal na kasulatan upang ang bawat isa sa atin ay kung sakaling makinig kayo sa aking paghatid ng Ebanghelyo ay nawa magkaroon kayo ng pagbabago sa inyong kaisipan, sa inyong mga puso at sa inyong pag-uugali. Malapit na pong dumating ang Panginoon Kristo, kaya maging handa tayo. Kahit anumang oras, kung siya'y darating, tayo ay kailangan nakatiyak sa ating kaligtasan. Sa magitan lamang ng Biblia at hindi sa doktrina ng relihiyon ang ating kaligtasan, kundi sa salita lamang ni Kristo na dalisay, puro, walang halong pagsisinungaling, dahil binabasa natin diretso ang salita ng Diyos mula mismo sa Biblia. Nawa manatili kayong magsusubaybay sa ating paghatid ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.